Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikatlo sa buwan ng Abril taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, mga sundalo at mga rebelde nagsagupa sa bayan ng Bungabong. Paghuhukay sa isang bakanteng lote sa barangay Ibabais, ipinahihinto. BIR muling nagsagawa ng seminar hinggil sa paggamit ng bagong income tax return form. Sa detalye ng ating mga balita, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin naikakabit ang pre-assembled main truss ng Span 1 ng Abaton Maidlang Beach, kung kaya naman nananatiling ang Span 2 hanggang 4 lamang ang nasabing tulay ang nakatayo. Matatandaan na kailangan ng 500-tonner crane upang maitayo ang naturang main truss, ngunit nabigo ang kontraktor nito na madala sa lalong madaling panahon sa lalawigan ang nasabing crane, kung kaya't hindi natapos sa itinakda nilang deadline na February 2014 ang pagawain. Kasunod nito ang termination ng kontrata nila, kung kaya't ang DPWH na ang mamamahala umano sa pagtapos ng proyekto. Nauna nang sinabi ni District Engineer Nestor Del Rosario na ang crane pa rin ang gagamitin nila sa pagtatayo ng main truss ng Span 1. At sa kasalukuyan, marami pa rin ang naghihintay kung kailan matatapos ang konstruksyon ng Abaton Maidlang Bridge, na taon na ang binilang at kasabay ng ilang beses na pagkaantala. Sa ibang balita, kasunod ng opisyal na pagpasok ng tag-init nitong 26 ng Marso, patuloy ang pagtatala ng pag-asa ng mataas na temperatura, kung saan mula ng nasabing araw hanggang sa kasalukuyan, nasa 33.7 degrees Celsius ang pinakamataas na naitalang temperatura na naganap nitong ikadalawa ng Abril. Ayon pa sa Kalapan Pag-asa Synoptic Station, asahan umano ang higit pang pagtaas nito sa mga susunod na araw, at sakaling umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius, maituturing na mataas na kaysa normal ang temperatura. Samantala, may namataan namang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at inaantabayanan pa ang pagkilos nito kung papasok sa bansa at magdudulot ng pagbabago sa kasalukuyang klima. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Let me tell you how easy to pay your taxes correctly. Remember RFP. Register, file, and pay. Magandang araw po mga kababayan. Malapit na po ang deadline ng filing ng income tax. Ito po ay sa April 15, 2014. Kami po ay umaapila sa inyo. Huwag na po natin hintayin ang deadline. Kung pwede po ay maaga tayo mag-file para maiwasan po natin ang pila. Salamat po at mabuhay po kayo. Bayan ay tulungan, tamang buwis ay bayaran. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Nitong 1 ng Abril, nagkaroon ng encounter sa pagitan ng mga kasundaluhan ng 4th Infantry Battalion na nasa ilalim ng operational control ng 203rd Infantry Brigade at ng mga rebelde sa Sitio Tawas, Barangay Hagan, Bayan ng Bungabong. Tumagal umano ang naturang encounter ng 30 minuto, kung saan bahagyang nasugatan si PFC Joshua Baliknag, habang hindi naman matiyak ang bilang ng mga nasugatan sa panig ng mga rebelde.
base na rin sa mga dugo na nakita sa direksyon kung saan tumakbo ang mga ito. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng combat operations sa lugar na pinangyarihan ng insidente ang mga kasundaluhan. Samantala, nagpasalamat naman ng 3rd Infantry Brigade sa panguna ni Brigade Commander Colonel Mariano Perez Jr. sa pamahalang bayan ng Bungabong sa panguna naman ni Mayor Hercules Umali sa kooperasyon ng mga ito sa misyon nila, partikular sa Internal Peace and Security Plan upang makamit ang kapayapaan at makuha ang suporta ng mga mamamayan. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang #1 sa Palawan Pawn Shop. Camera Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, umaga ng ikatlo ng buwang kasalukuyan, nagtungo ang mga opisyales at kawani ng City Enro, City Engineering Office at PSD, kasama ang kapulisan sa Barangay Ibabais upang maghain ng cease and desist order hinggil sa isinasagawang paghukay sa loteng pagmamay-ari ng isang ginang na nakilalang si Evelyn Reyes. Di umano, may natatagong yaman sa naturang lugar kung saan nagaganap ang excavation. Ngunit inirereklamo ito ng mga residenteng malapit dito at napag-alamang walang kaukulang permiso mula sa lokal na pamahalaan ang naturang paghuhukay. Makikita sa loob ng bakuran ni Reyes ang isang malaking hukay